Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tunay na halaga? May mga pagkakataong ang kinang nating hinahabol ay siya palang maglalayo sa atin sa tunay na kaligayahan at ing taong ating hinuhusgahan dahil sa kanyang panlabas na anyo ay maaaring nagtatago ng isang pusong mas dalisay pa sa ginto. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay, isang lalaking tumalikod sa karangyaan para hanapin ang sarili at kung paano sinubok ng mapaglarong tadhana ang kanyang paninindigan sa gitna ng panlilinlang at pag-ibig. Amoy ng grasa at langis, iyon ang pabangong bumabalot sa mundo ni Dalisay o mas kilala bilang si Say sa kanilang lugar sa distrito ng Agos. Ang bawat kalansing ng bakal, ang bawat pagpihit ng tornilyo ay musika sa kanyang pandinig. Dito, sa ilalim ng init ng araw at sa loob ng maliit na tibay loob auto repair, nahanap niya ang isang uri ng kalayaang hindi kailanman naibigay ng malapalasyong mansyon na kanyang tinalikuran. Hawak niya ang isang basahang may bahid ng itim na langis nang marinig niya ang isang boses na kasing tamis ng pulot ngunit may pait na kasama. "Say, ano ba yan? Ang dungis-dungis mo na naman!" Napalingon si Dalisay at agad na sumilay ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Halina. Nakatayo ito sa bungad ng talyer, nakapamaiwang. Ang magandang mukha ay nakakunot na tila ba nandidiri sa paligid. "Halina, mahal, napadalaw ka," sabi ni Dalisay, pinupunasan ng kanyang mga kamay sa basahan. "Sandali lang, tatapusin ko lang to." "Huwag mo na akong hawakan, kadiri ka!" Mabilis na sagot ni Halina. Umiwas ng tangkang lumapit si Dalisay. "Magbihis ka na. Hindi ba't sabi mo lalabas tayo?" Naramdaman ni Dalisay ang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib. Bawat pagbisita ni Halina sa talyer ay tila isang paalala kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mga mundo. Siya, isang hamak na mekaniko. Si Halina, isang dalagang laging maganda, laging mabango, at laging may hinahanap na higit pa. "Oo naman, saan mo ba gustong kumain?" Tanong niya, pilit pinapasigla ang boses. Tinaasan siya nito ng kilay. "Nakita mo ba yung bagong restaurant sa may city center? Yung La Estrella? Ang ganda ng mga post doon sa social media, doon tayo." Bumagsak kanyang mga balikat ni Dalisay. La Estrella. Alam niyang ang presyo ng isang tasang kape roon ay katumbas na ng kalahating araw niyang kita. "Mahal, baka sa susunod na lang doon. Medyo gipit tayo ngayon eh. Alam mo naman." Mahinang sabi niya. "Pero pwede tayong kumain sa paborito nating kainan sa kanto. Yung masarap ang isaw." Ang mukha ni Halina ay biglang nag-iba. Ang pagkainis ay napalitan ng lantad na pagkadismaya. "Isaw? Say, hanggang kailan tayo magtitiis sa ganito? Puro na lang pasensya. Puro na lang pangarap. Pagod na akong makarinig ng sa susunod na lang." "Nagsisikap naman ako, Halina." "Hindi sapat." Halos pasigaw na sagot nito. At ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Dalisay na parang mga bubog. "Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo tong lugar na to. Ito ba ang buhay na maibibigay mo sa akin?" Hindi nakasagot si Dalisay. Ano nga bang isasagot niya? Ang lahat ng nakikita ni Halina ay ang kasalukuyan, ang dumi, ang hirap, ang kakulangan. Hindi nito nakikita ang prinsipyo sa likod ng lahat ng ito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Dalisay. Sa isang saglit, naalala niya ang isang eksena mula sa kanyang nakaraan. Ang malamig na sahig na marmol ng kanilang mansyon, ang matigas na boses ng kanyang ama, si Don Alejandro Montecillo. "Huwag kang hangal, Dalisay. Ang mundong ito ay para sa mga makapangyarihan. Ang sining at musika na yan ay walang lugar sa boardroom. Susunod ka sa akin o wala kang mapapala sa akin."
Ang pag-alis niya ay hindi pagtakas sa yaman, kundi pagtakas sa isang gintong hawla. "May sorpresa ako sa iyo," sabi ni Dalisay. Pilit na ibinabalik ang usapan sa mas magaan na bagay. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Isang keychain na gawa sa kahoy, maingatan na inukit sa hugis ng isang araw na may nakasulat na, "Halina, ako mismo ang gumawa niyan para laging maliwanag ang araw mo." Tiningnan lang ni Halina ang keychain na para bang isa itong basura. Kinuha niya ito ng walang gana. "Salamat," sabi niya sa malamig na tono at isinilid sa kanyang bag na hindi man lang tinitingnan ulit. Ang effort, ang oras, ang pagmamahal na ibinuhos ni Dalisay sa munting regalong iyon ay biglang nawalan ng halaga. "Aalis na ako," biglang sabi ni Halina. Tumalikod ito. "Teka Halina, usapan natin," habol ni Dalisay. "Wala na akong gana. Kayo na lang ng mga tornilyo mo ang mag-date," sarkastikong sagot nito. Naglakad ito palayo. Ang bawat hakbang ay tila humahakbang palayo sa puso ni Dalisay. Sinundan niya ito ng tanaw. Umaasang lilingon ito pabalik. Isang sulyap lang. Isang senyas na kahit papaano may halaga pa rin siya. Ngunit hindi ito lumingon. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa kanto. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, huminto sa tapat niya ang isang makintab na itim na kotse. Isang modelong alam ni Dalisay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bumukas ang bintana sa passenger side at walang pag-aalinlangang sumakay si Halina sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagkalito. Mabilis na umandar ang sasakyan, nilamon ng kalsada at nag-iwan lamang ng alikabok at isang malaking tandang pananong. Nakatayo lang doon si Dalisay, ang puso'y pinipiga. Ang amoy ng grasa at langis ay tila napalitan ng amoy ng pagkakanulo. Isang malamig na pakiramdam ang nanunuot sa kanyang buong katawan habang isang tanong paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kaninong sasakyan yon? Ang loob ng itim na sasakyan ay isang mundo na kabaligtaran ng talyer ni Dalisay. Ang amoy ay hindi grasa, kundi mamahaling leather. Ang hangin ay hindi maalinsangan, kundi malamig at malinis mula sa aircon. At ang katahimikan ay hindi nababasag ng kalansing ng bakal, kundi ng mahinang tunog ng isang makinang perpektong umaandar. Dito, si Halina ay parang isdang na ilagay pabalik sa tubig na wala ang kunot sa kanyang noo, na palitan ng isang ekspresyon ng pagod at pagkainis. "Hindi ko na kaya silang, hindi ko na talaga kaya," reklamo niya. Inihagis ang kanyang mamahaling bag sa upuan sa likod. "Nakita mo ba ang ibinigay niya sa akin? Isang pirasong kahoy, keychain daw. Sa tingin ba niya mababayaran ng ukit-ukit niya ang lahat ng pagtitiis ko?" Ang lalaking nagmamaneho, si Silang Pineda, ay hindi man lang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Gwapo ito, matipuno, at may aura ng kapangyarihan. Isang taong sanay na nakukuha ang gusto. "Tiyaga lang Halina, ilang taon na nating hinintay to. Huwag kang bibigay ngayong malapit na tayo sa dulo." Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Silang. Ang boses niya ay kalmado, pero may talim na kayang humiwa. "Madali para sa iyong sabihin yan," bulyaw ni Halina. "Ikaw, nasa loob ka na ng kumpanya nila. Executive ka. Nakikita mo ang yaman na dapat ay sa atin. Samantalang ako, kailangan kong magpanggap na mahal ko ang isang lalaking amoy grasa at nangangarap lang sa isaw, nakakababa ng pagkatao. Lahat ng ginagawa natin ay may dahilan." Git ni Silang, sa wakas ay sumulyap sa kanya. Ang mga mata nila ay nagtagpo, at sa mga matang iyon ay mayroong isang kasunduan na mas malalim pa sa ordinaryong relasyon.
Ang kahinaan niya ing pinakamalaki nating sandata. Ing tiwala niya sa iyo ang susi. Hayaan mo siyang maniwala na isa siyang prinsipe na nagpapanggap na pulubi. Hindi niya alam, ang kaharian niya ay malapit ng gumuho. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang nagtataasang kondominium sa sentro ng syudad. Malayo sa gulo ng distrito ng Agos, pagpasok nila sa penthouse unit, ang ganda ng tanawin ng mga ilaw ng syudad ay bumungad sa kanila. Ito ang buhay na para kay Halina, ang buhay na ipinagkait sa kanila. Diretso sisilang sa bar at nagsalin ng alak sa dalawang kopita. Iniabot niya ang isa kay Halina. Para sa hustisya, sabi ni Silang, itinaas ang kanyang kopita. Para sa paghihiganti, sagot ni Halina, at ang kalansing ng kanilang mga baso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Lumapit si Halina sa isang maliit na mesa sa gilid. Kinuha niya ang isang naka-frame na litrato, isang kupas na larawan ng isang masayang pamilya, isang ama, isang ina, at dalawang batang masayang naglalaro. Ang ama sa litrato ay may ngiting puno ng pag-asa. Naaalala mo pa ba, Silang? Mahinang tanong ni Halina, hinahaplos ang salamin ng picture frame. Nung sinabi ni Papa na bibigyan niya tayo ng magandang buhay bago siya sinira ni Don Alejandro Montesillo, bago niya tayo iniwan. Ang mukha ni Silang ay nagdilim sa alaala. Tinanggal siya sa trabaho na parang aso. Pinagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa. At ing matandang yon si Don Alejandro, pinanood lang niya tayong maghirap. Pinanood lang niya tayong mawalan ng lahat. Hindi na mauulit yun, sabi. Iyon, sabi ni Halina, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Babawiin natin ang lahat at sisirain natin sila tulad ng pagsira nila sa atin. Sisiguraduhin kong mararamdaman ni Dalisay, mararamdaman ng nag-iisang tagapagmana nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Halina. Isang text message mula kay Say. Mahal, sorry kanina. Bawi ako sa'yo. Promise, mahal na mahal kita. Napairap si Halina. Isang ngisi ng pang-aalipusta ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit mabilis itong nawala. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at nang imulat niya itong muli, ang tigas sa kanyang mukha ay napalitan ng kunwaring lambing. Mabilis na nagtipa ang kanyang mga daliri sa screen. Okay lang, mahal. Naiintindihan ko. Mag-ingat ka palagi, ha? Mahal din kita. Send. Ang galing mong artista, puna ni Silang na may halong paghanga at panunuya. Ito ang role na isinilang ako para gampanan. Sagot ni Halina, ibinalik ang telepono sa kanyang bag. Ang maging aninong unti-unting lalamon sa liwanag ng mga Montesillo. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga susunod na hakbang ng kanilang plano, biglang tumunog ang telepono ni Silang. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito kaagad. Hello? Nakinig lang si Silang. Ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Walang emosyon. Ngunit habang tumatagal ang usapan, dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig at puno ng pananabik. Sige, salamat sa balita. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Halina at sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay nag-aapoy. Ano yon? Tanong ni Halina. Huminga ng malalim si Silang na para bang ninanamnam ang bawat salitang bibitawan. Galing sa tao ko sa loob ng mansyon. Sabi niya, malapit na. Malubha na raw si Don Alejandro. Ang gabi sa distrito ng Agos ay may sariling buhay. Ang halakhak mula sa mga nag-iinuman sa kanto, ang amoy ng inihaw na pagkain, ang mahinang ugong ng mga sasakyang dumaraan. Ito ang mga bagay na nagbibigay ng kapanatagan kay Dalisay.
Ito ang mundong pinili niya, isang mundong totoo at walang pagkukunwari. Ngunit ngayong gabi, ang pamilyar na ingay ay tila hindi maabot ang kanyang kamalayan. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa labas ng talyer sa tabi ng isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na at mga matang puno ng karunungan. Si Kaluntian, ang may-ari ng talyay na kumupkop sa kanya. Malalim ang iniisip mo. Say, basag ni Kaluntian sa katahimikan habang hinihitit ang kanyang tabako. Hindi na umusad yang nililinis mong spark plug. Napatingin si Dalisay sa hawak niya. Tama ang matanda. Kanina pa niya ito pinupunasan, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Sa isang itim na kotse at sa babaeng sakay nito. Si Halina po kasi ka, aminado ni Dalisay. Pakiramdam ko po palayo na siya nang palayo sa akin. Dahil ba sa pera? Diretsong tanong ni Kaluntian. Tumango si Dalisay. Gusto niyang kumain sa mamahaling lugar. Gusto niya ng magagandang bagay, mga bagay na hindi ko pa kayang ibigay. Bumuga ng usok si Kaluntian. Anak, ang pag-ibig na nasusukat sa laman ng bulsa ay hindi pag-ibig. Isa lang iyang transaksyon. Tandaan mo, ang taong tunay na nagmamahal sa'yo, mamahalin ka kahit anong estado mo sa buhay. Kahit pa ang tanging maiaalay mo lang ay isang pirasong isaw at ang katapatan mo. Ang mga salita ni Kaluntian ay tumama sa puso ni Dalisay. Alam niyang tama ito, ngunit ang pag-ibig ay hindi laging sumusunod sa lohika. May isang bahagi sa kanya na ayaw sumuko, na umaasang isang araw, makikita rin ni Halina ang halaga niya, hindi ang halaga ng pera niya. Sana nga po ka, sana. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagring ang telepono ni Dalisay. Isang numero na hindi niya kilala, ngunit mukhang formal. May pag-aalinlangan niya itong sinagot. Hello? Ako ba ay nakikipag-usap kay Ginoong Dalisay Magdiwang? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Formal, malamig, kinabahan si Dalisay. Magdiwang ang apelyidong ginagamit niya sa legal na dokumento, ngunit bihira itong marinig. Ito ang tunay niyang pangalan bago niya ito pinalitan ng Montecillo sa publiko. So sino po sila? Ako si Attorney De Castro, ang abogado ng iyong ama, si Don Alejandro Montecillo. Sabi ng lalaki, para bang may humila sa sahig na kinatatayuan ni Dalisay. Ang pangalang iyon, ang ama na ilang taon na niyang tinalikuran, biglang bumalik ang lahat ng ala-ala, ang mga sigaw, ang pagbabanta, ang pagkontrol, nanigas ang kanyang katawan. Anong kailangan niyo na? Malamig na tanong ni Dalisay. Ang boses niya ay biglang nawalan ng init. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita muli ang abogado. Ginoong Dalisay, kailangan mong umuwi. Ang iyong ama, nasa kritikal na kondisyon siya, nasa ospital at hinahanap ka niya. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Dalisay. Kritikal, hinahanap. Ang dalawang salitang iyon ay nag-uumpugan sa kanyang isipan. Ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit ay hinahanap siya sa bingit ng kamatayan. Hindi ako uuwi. Mabilis niyang sagot, halos pabulong. Dalisay? Wala siyang anak na Dalisay. Matagal na niya akong itinakwil. Halos pasigaw niyang sabi. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay biglang sumabog. Binibigyan kanya ng huling pagkakataon, sabi ng abogado. Mas malumanay na ngayon at binibigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataong magpaalam. Huwag mong hayaang pagsisihan mo ito habang buhay. Pagkatapos noon, ibinaba ng abogado ang tawag. Naiwan si Dalisay na nakatayo, hawak ang telepono, nanginginig ang mga kamay. Nakatingin sa kanya si Kaluntian. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ang nakaraan mo, anak? Tanong ng matanda. Hindi makasagot si Dalisay.
Ang kanyang isipan ay isang magulong digmaan. Ang isang bahagi ay nagsasabing manatili na huwag bumalik sa mundong nagdulot sa kanya ng sakit. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit na tinig sa kaibuturan niya, ay nagsasabing umuwi, hindi para sa kanyang ama, kundi para sa kanyang sarili, para sa pagsasara ng isang kabanata, para sa kapatawaran, o marahil para lang sa isang huling pamamaalam. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila naglalaman ng bigat ng buong mundo. Tumingin siya kay kaluntian. "Kailangan ko pong umalis ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. "Pero babalik po ako. Pangako." Tumangulang si kaluntian. "Gawin mo ang dapat mong gawin, anak. Harapin mo. Hindi ka makakatakbo habang buhay." Nagmadaling nag-ayos si Dalisay. Isang lumang backpack lang ang dinala niya. Sumakay siya sa unang bus na dumaan papunta sa syudad, sa bahagi ng syudad na matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, bumaba siya sa isang lugar na tila ibang bansa. Malalaking pader, nagtataasang mga gate. Bawat bahay ay isang mansyon. At sa dulo ng kalsada, nakatayo ang pinakamalaki sa lahat. Ing mansyon ng mga Montesillo, ang kanyang dating tahanan, ing kanyang dating kulungan. Habang naglalakad siya papalapit sa malaking gate na bakal, isang pamilyar na bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Nakaparada sa isang madilim na eskinita sa kabilang kalye, halos hindi makita, ay isang makintab na itim na kotse. Ang puso ni Dalisay ay biglang kumabog ng malakas. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang sasakyang sumundo kay Halina kanina. Nakatayo lang siya roon sa pagitan ng nakaraang tumatawag sa kanya at ng kasalukuyang tila unti-unting nagpapakita ng tunay nitong kulay. Ano ang ginagawa ni Halina o ng may-ari ng sasakyang iyon dito? Sa labas ng bahay niya? Ang mga tanong ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang nakakabahalang larawan. Ang malaking gate ng mansyon ng mga Montesillo ay bumukas na may mabagal at matinis na tunog na para bang isang libingan na matagal nang hindi nabubuksan. Para kay Dalisay, iyon nga ang pakiramdam. Bawat hakbang niya sa mahabang driveway na nababakuran ng mga perpektong pinutol na halaman ay isang hakbang pabalik sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang mga katulong na nakakakilala pa sa kanya ay napapatigil, napapatingin na may halong gulat at awa. Ang senyoritong nawala ay nagbalik, ngunit hindi bilang isang prinsipe. Nagbalik siya na suot ang kanyang damit trabaho, may bahid pa ng grasa sa kanyang mga kamay at may bigat sa kanyang mga balikat. Sinalubong siya ni Attorney De Castro sa may pintuan. "Nagagalak akong dumating ka, Dalisay." Walang emosyon ang mukha ni Dalisay. Nasaan siya? Ang silid sa ospital ay pribado at malawak, ngunit ang amoy ng antiseptiko at sakit ay hindi maitatago ng karangyaan. At doon, sa gitna ng mga makinang tumutunog at mga tubo na nakakabit, nakahiga ang lalaking dati kinatatakutan niya. Si Don Alejandro Montecillo. Ang dating makapangyarihang haligi ng negosyo ay ngayon isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Payat, maputla, at hirap huminga. Napansin ng matanda ang kanyang pagdating. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Sa isang saglit, ang mga matang iyon ay nagpakita ng isang emosyon na hindi pa nakita ni Dalisay dati. Pagsisisi. "Dalisay, anak." Hirap na sabi ni Don Alejandro. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. "Bumalik ka." Tumayo lang si Dalisay sa may paanan ng kama. Hindi makagalaw. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming taon ay tila biglang naglaho. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang puso.
Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang halimaw sa kanyang mga alaala, isa na lamang siyang matandang naghihintay sa kanyang katapusan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Dalisay. Isang tanong na naglalaman ng lahat. Bakit mo ako pinilit? Bakit hindi mo ako maintindihan? Bakit ngayon lang? Sinubukan ni Don Alejandro na magsalita muli, ngunit isang malakas na pag-ubo ang pumigil sa kanya. Ang tunog mula sa mga makina ay biglang naging mas mabilis at mas malakas. Pumasok ang mga nurse. Hinawakan ng matanda ang hangin. Tila may gusto tila may gusto pang sabihin, tila may gusto pang iabot. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, ang makapangyarihang Don Alejandro Montesillo ay wala na. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip para kay Dalisay. Ang burol ay enggrande, dinaluhan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Lahat sila ay nakikiramay, ngunit ang mga mata nila ay puno ng pagkalkula. Sino ang papalit? Ano ang mangyayari sa Montesillo Prime Holdings? Nakatayo si Dalisay sa isang sulok, isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Hindi niya sinasagot ang mga tawag o text ni Halina. Paano niya ipapaliwanag ang lahat na ang hamak na mekanikong minamaliit nito ay ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa? At ano ang ibig sabihin ng pagkakita niya sa itim na kotse sa labas ng mansyon? Dumating ang araw ng pagbasa ng huling habilin. Nakaupo si Dalisay sa isang mahabang mesa sa loob ng boardroom ng Montesillo Prime Holdings. Ang parehong boardroom kung saan niya huling narinig ang sigaw ng kanyang ama. Sa paligid niya ay ang mga executive ng kumpanya, mga taong may matatalim na tingin at mga mamahaling damit. At kasama nila, nakaupo sa isang silya na tila nararapat sa kanya, ay si Silang Pineda. Ang kanyang mukha ay seryoso, nagpapahayag ng pakikiramay. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may isang panandaliang ngisi na sumilay sa labi ni Silang, isang ngisi ng tagumpay. Ayon sa huling habilin ni Don Alejandro Montesillo, simula ni Attorney De Castro, ang lahat ng kanyang mga ari-arian, pag-aari at interes sa negosyo ay ipinamamana niya sa kanyang nag-iisang anak. Natahimik ang buong silid. Lahat ay naghihintay. Kay Ginoong Dalisay Magdiwang Montesillo, isang bulungan ang kumalat sa silid. Mga tinging puno ng pagtataka at pag-aalinlangan ang ipinukol kay Dalisay, ang lalaking nakasuot lang ng simpleng itim na polo at pantalon. Nagpatuloy ang abogado, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. At ayon sa corporate bylaws, bilang may-ari ng mayorya ng stocks, itinalaga rin ni Don Alejandro ang kanyang anak bilang bagong chairman at president ng Montesillo Prime Holdings. Epektibo kaagad. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay halatang gulat na ang nasa mukha ng lahat. Ang ilan ay hindi makapaniwala. Ang iba, tulad ng ilang matatandang executive, ay halatang tutol. Ngunit wala nang mas nakakagulat pa sa reaksyon ni Silang. Ang kunwaring pakikiramay sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng hindi maitagong pagkabigla at galit. Tumingin siya kay Dalisay hindi na bilang isang hamak na estranghero, kundi bilang isang balakid. Isang malaking, hindi inaasahang problema sa kanyang mga plano. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, ang tingin ni Silang ay puno ng paghamon at pagmamaliit. Isang tingin na nagsasabing, "Hindi ka nababagay dito, madali kitang mapapatumba." Hindi umiwas ng tingin si Dalisay. Ang pagiging mahiyain at mahinahon na nakagisnan niya ay tila unti-unting napapalitan ng isang bagay na bago, isang determinasyon na isinilang mula sa sakit at pagkawala. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan ni Attorney De Castro si Dalisay.
may iniabot itong isang selyadong sobre mula sa iyong ama, sabi ng abogado. Ipinagbilin niyang basahin mo lang ito kapag handa ka nang umupo sa kanyang silya. Kinuha ni Dalisay ang sulat. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Isang huling salita mula sa kabilang buhay. Isang huling utos o marahil isang huling paliwanag. Ang tawa ni Halina ay umalingaw-ngaw sa loob ng penthouse unit. Isang tunog na kasing talas ng nabasag na salamin. Hindi ito ang kanyang karaniwang tawang malambing at kaakit-akit. Ito ay isang tawa ng purong tagumpay at pangungutya. Hindi ako makapaniwala, sabi niya habang itinataas ang kanyang kopita ng champagne. Ing mahal kong si Sai, ang hamak na mekaniko ay si Dalisay Montesillo pala, ang nag-iisang tagapagmana. Silang ito na ang pinakamalaking swerte sa buong buhay natin. Nakatayo si Silang malapit sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad ngunit hindi talaga ito nakikita. Hawak niya ang sariling kopita, ngunit hindi pa niya ito iniinom. Ang kanyang mukha na kanina sa boardroom ay puno ng pagkabigla, ay ngayon isang maskara ng malalim na pag-iisip. Huwag kang masyadong magdiwang, Halina, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang sigla. Ito ay isang komplikasyon. Komplikasyon? Tumaas ang kilay ni Halina. Lumapit siya kay Silang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kapatid, hindi ito komplikasyon. Isa itong shortcut. Isipin mo, ang plano natin ay sirain ang kumpanya mula sa loob. Aabutin yon ng ilang buwan, marahil taon. Pero ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay pakasalan ang hangal na yon. Sa isang pirma lang, ang lahat ng yaman ng Montesillo ay mapupunta sa apelyidong Velasco. Masyado mong minamaliit ang sitwasyon, git ni Silang. Sa wakas ay humarap sa kanya. Ing Dalisay na nakilala mo sa talyer ay isang taong tumatakbo. Ngunit ang Dalisay na uupo sa silya ng kanyang ama ay maaaring ibang tao na. Ang kapangyarihan ay may kakayahang baguhin ang isang tao. Walang magbabago, iginiit ni Halina. Kilala ko siya. Mahina ang puso niya. Isang ngiti ko lang, ilang patak ng luha at babalik siya sa pagiging asong sunod-sunuran sa akin. Nasa palad ko siya, Silang. Para patunayan ang kanyang punto, kinuha niya ang kanyang telepono. Panoorin mo. It's showtime. Nagdial siya sa numero ni Dalisay. Ilang sandali itong nagring bago ito sinagot. Hello? Say? Mahal? Simula ni Halina, ang kanyang boses ay biglang naging puno ng pag-aalala at lambing. Isang ganap na pagbabago mula sa kanyang tunay na anyo kanina lamang. Narinig ko ang nangyari sa papa mo. I'm so sorry. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana nasamahan kita. Nakinig siya sa sagot mula sa kabilang linya. Si Silang ay tahimik na nagmamasid. Pinag-aaralan ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng kanyang kapatid. Nagpatuloy si Halina. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Isang ekspertong pag-arte. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Say, Dalisay, ang yaman mo pala. Bakit mo itinago? Akala ko ba tapat ka sa akin? Nasasaktan ako. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Halina. Ang kanyang kunwaring kalungkutan ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Ang sagot na kanyang inaasahan, isang humihingi ng tawad at nagmamakaawang Dalisay, ay hindi dumating. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ing kanyang boses ay medyo natigilan. Pinindot niya ang loudspeaker para marinig ni Silang. Ang boses ni Dalisay mula sa kabilang linya ay malamig at hindi pamilyar. Walang bahid ng dating kahinaan. Marami tayong dapat pag-usapan, Halina, pero hindi sa telepono. Sige, pupunta ako dyan. Nasaan kay? Huwag. Mabilis na sagot ni Dalisay. Magkita tayo bukas sa opisina.
Sa opisina ko. Pagkatapos noon, ibinaba ni Dalisay ang tawag. Natahimik si Halina. Nakatitig siya sa kanyang telepono na para bang isa itong ahas na bigla na lang siyang tinuklaw. Narinig mo yon? Tanong niya kay Silang. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng inis. Ingyabang, sa opisina ko. Sino siya sa akala niya? Isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa labi ni Silang. Sinabi ko na sa'yo, nag-umpisa na ang pagbabago. Kinuha niya ang champagne mula sa kamay ni Halina. Ang plano ay kailangan nating bilisan habang mahina pa siya at nalilito. Kailangan nating kumilos ngayon. Anong gagawin natin? Ikaw, sabi ni Silang, itinuro siya. Gawin mo ang lahat para makuha ulit ang tiwala niya. Gamitin mo ang lahat ng alas mo. Paibigin mo siya ng husto at habang abala siya sa iyo, uminom si Silang mula sa kanyang kopita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang madilim na plano. Ako naman ang maghahanda ng kanyang libingan sa loob ng kumpanya. May mga kahinaan ang Montesillo Prime na ako lang ang nakakaalam. Gagamitin natin yon laban sa kanya. Ipapakita natin sa buong mundo na ang bagong tagapagmana ay isang incompetent na hangal. At kapag bumagsak na ang presyo ng stocks, tayo ang sasalo. Bumalik ang kumpiyansa sa mukha ni Halina. Tama, si Silang. Hindi pa huli ang lahat. Isa lang itong bagong hamon. Tumayo siya ng tuwid at tumingin. Sa salamin, nagpraktis siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagmulat niya, tumulo ang isang perpektong butil ng luha mula sa kanyang kanang mata. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang itsura ng isang nasaktang anghel. Paano ako? Mahal! Bulong niya sa kanyang refleksyon. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Ngumiti siya, perpekto. Walang sino mang lalaki ang makakatinggi sa ganitong pag-arte, lalo na ang isang Dalisay na minsan na niyang napaikot sa kanyang mga daliri. Ang silya ng chairman, gawa ito sa pinakamahal na leather, nakatayo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Mula dito, tanaw ang buong lungsod para itong isang trono at ang sino mang umupo dito ay hari. Ngunit para kay Dalisay, ito ay parang silya elektrika. Malamig, nakakatakot, at puno ng bigat ng mga desisyong kailangan niyang gawin. Ilang oras na siyang nakaupo roon sa dilim ng opisinang iniwan ng kanyang ama. Walang ibang ilaw kundi ang mga kumikinang nagusali sa labas. Sa ibabaw ng mesa ay ang huling habilin ng kanyang ama. Ang selyadong sobre. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang malamig na boses ni Halina sa telepono kanina, puno ng kunwaring sakit. At ang masakit pa, isang bahagi sa kanya ang gustong maniwala. Ang bahaging iyon ay nangungulila pa rin sa simpleng buhay sa talyer, sa pag-asang ang pag-ibig nila ay totoo. Ngunit ang pagkakita niya sa itim na kotse sa labas ng kanilang mansyon ay isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Isang palaisipan na hindi niya mabuo. Huminga siya ng malalim, oras na para harapin ang katotohanan kahit ano pa man ito. Dahan-dahan, sinira niya ang selyo ng sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas niya ang nakatuping papel sa loob. Hindi ito mahaba, isang pahina lamang, sulat kamay ng kanyang ama. Ang pamilyar na eleganteng pagsulat na dati nakikita niya lang sa mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Dalisay, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at ikaw na ang nakaupo sa aking silya. Marahil puno ka ng galit sa akin. Marahil puno ka ng mga tanong. Karapatan mo yan. Hindi ko kailanman hinangad na maging masamang ama. Ang lahat ng ginawa ko, ang lahat ng pagpilit ko sa iyo ay dahil sa takot. Takot na baka ang kahinaan ng puso mo ay maging dahilan ng pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit sa aking pagtatangkang patigasin ka, ako ang naging manhid. Patawarin mo ako.
Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ako sumusulat. Sumusulat ako para bigyan ka ng babala. Isang babala na may kinalaman sa isang pagkakamali mula sa aking nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas bago ka pa man ipinanganak. May isang empleyado ako na labis kong pinagkakatiwalaan. Ngunit dahil sa maling impormasyon mula sa mga taong naiinggit sa kanya, inakusahan ko siya ng pagnanakaw. Tinanggal ko siya sa trabaho at sinira ko ang kanyang pangalan. Dahil doon, nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Ricardo Velasco. Napahinto sa pagbabasa si Dalisay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Velasco. Velasco. Parang isang kidlat na tumama sa kanyang isipan ang pangalan ni Halina. Halina Velasco. Hindi maaari. Isang nagkataon lang. Ngunit habang ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa, ang bawat salita ay tila sumasaksak sa kanya. Pinupunit ang lahat ng kanyang mga paniniwala. Kamakailan lang, nalaman ko mula sa isang investigador na ang 2 anak ni Ricardo ay narito. Ang isa ay nagtatrabaho sa loob mismo ng ating kumpanya. Isang lalaking mabilis umangat sa kanyang posisyon. Ang isa naman ay isang babae na nalaman kong malapit sa iyo. Napakapit siya sa iyo noong ikaw ay nasa pinakamahina mong kalagayan. Noong ikaw ay nagtatago sa distrito ng Agos. Anak, mag-ingat ka. Ang kanilang mga puso ay puno ng galit. Ang kanilang layunin ay hindi pag-ibig, kundi paghihiganti. Gagamitin kanila laban sa akin, laban sa lahat ng ating pinaghirapan. Ang pangalan ng lalaki ay Silang at ang kapatid niya, binitiwan ni Dalisay ang sulat. Ang papel ay marahang lumapak sa mesa, ngunit para sa kanya, ang bigat nito ay parang 1 tonelada. Halina! At Silang ay magkapatid. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan, ang pagdating ni Halina sa buhay niya. Ang kanyang palaging reklamo tungkol sa pera, ang pagmamanipula niya, ang itim na kotse, ang ngisi ni Silang sa boardroom, ang pagtatagpo ng kanilang mga mata. Hindi ito pag-ibig, hindi kailanman. Ito ay isang plano, isang masalimuot at malupit na plano na siya ang sentro. Siya ang tupa na inalagaan para katayin, isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Hindi isang tawa ng saya, kundi isang tawa ng purong pighati at kabaliwan. Tumayo siya at sinuntok ang salamin ng bintana. Hindi ito nabasag, ngunit ang sakit sa kanyang kamao ay hindi maikukumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang sakit na mas malalim pa sa galit. Ang sakit ng pagkakanulo mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. Ang Dalisay na mahina, ang Dalisay na nangangarap, ang Dalisay na naniniwala sa kabutihan ng lahat, namatay sa gabing iyon, sa kanyang pagbagsak, sa kanyang pagkawasak. Isang bagong Dalisay ang isinilang, isang Dalisay na may mga matang malamig na parang yelo, isang Dalisay na nauunawaan na ngayon na niyang sinasabi ng kanyang ama, ang mundong ito ay isang digmaan at sa digmaang ito, hindi na siya magiging biktima. Dinampot niya ang intercom sa mesa. Maria, sabi niya sa kanyang bagong sekretarya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakakakilabot na bigat. Patawagin mo si Miss Halina Velasco. Sabihin mo, may pagbabago sa schedule. Gusto ko siyang makita. Ngayon na. May kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Isang mahinang katok na para bang nag-aalangan. Sir, sabi ng boses ni Maria mula sa labas, nandito na po si Miss Halina Velasco. Huminga ng malalim si Dalisay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagmulat niya, ang lahat ng sakit at bighati ay nawala. Napalitan ito ng isang blangkong ekspresyon, isang perpektong maskara.
Papasukin mo siya. Bumukas ang malaking pinto ng opisina. Pumasok si Halina at para siyang isang inghel na bumaba mula sa langit. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang muka ay isang perpektong larawan ng kalungkutan at pag-aalala. Bawat galaw niya ay kalkulado para pukawin ang awa. Dalisay, sabi niya sa basag na boses na para bang nagpipigil ng iyak. Nag-alala ako sa iyo. Bakit ka ganyan? Ang lamig mo sa akin. Nakatayo si Dalisay malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Hindi siya lumingon. Umupo ka, Halina! Sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Sumunod si Halina, umupo sa silyang nasa harap ng malaking mesa. Inaasahan niyang haharapin siya ni Dalisay, yayakapin at hihingi ng tawad. Ngunit nanatili itong nakatalikod. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi, puno ng mga hindi sinasabing salita. Hindi ko alam na ganito ka pala kayaman. Muling nagsalita si Halina. Sinisimulan ang kanyang inihandang script. Pero sana maintindihan mo, hindi yan ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin ay ikaw at nasasaktan ako na nagsinungaling ka. Sa wakas, dahan-dahang humarap si Dalisay. Ngunit ang muka na nakita ni Halina ay hindi ang muka ng Dalisay na kanyang kilala. Ang mga mata nito ay malamig, mapanuri at may isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. Isang kislap ng katalinuhan. Isang nakakakilabot na katalinuhan. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabi agad, sabi ni Dalisay, lumalakad papalapit sa mesa. Masyadong komplikado ang lahat. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pero ngayon, nandito na ako at gusto kong maging bahagi ka ng bagong buhay ko. Napawi ang kaunting kaba sa dibdib ni Halina. Iyon lang pala, isip niya. Natakot lang siya. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Talaga? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Oo naman, sagot ni Dalisay umupo sa kanyang silya. Pinaglaruan niya ang isang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa. Sa katunayan, ikaw ang unang taong gusto kong makilala ang mga kasamahan ko dito. Gusto kong malaman nila kung gaano ka kahalaga sa akin. Pumindot siya sa intercom. Maria, pakitawag ang lahat ng department heads. Isang mabilis na meeting lang dito sa opisina ko. Ngayon na. Nanlaki ang mga mata ni Halina. Teka, Dalisay, hindi ako handa. Anong sasabihin ko? Wala kang kailangang sabihin, sabi ni Dalisay, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto ko lang na nandoon ka sa tabi ko. Ilang minuto lang ang lumipas, isa-isang pumasok ang mga pinuno ng iba't ibang departamento. Mga seryosong lalaki at babae na nasa katanghalian ng kanilang mga buhay. At sa huli, pumasok si Silang Pineda. Nang makita ni Silang si Halina na nakaupo sa loob ng opisina, isang panandali ang pagkagulat ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit mabilis niya itong napalitan ng isang propesyonal na ngiti. Nagkunwari siyang hindi ito kilala. Magandang gabi, Mr. Chairman, bati ni Silang. Magandang gabi, Mr. Pineda, sagot ni Dalisay. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. Salamat sa pagdating ninyong lahat. Tumayo si Dalisay at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Halina. Ipinapakilala ko sa inyo si Halina Velasco, ang aking kasintahan. Bumaling ang lahat ng tingin kay Halina. Ngumiti siya ng matamis, isang perpektong pag-arte ng pagiging mahiyain. Si Silang ay tumangulang na para bang ngayon lang niya ito nakilala. Ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay halos mahahawakan sa hangin. Ngunit tanging sila lang ang nakakaalam. Mula ngayon, asahan ninyong lagi niyo siyang makikita dito, pagpapatuloy ni Dalisay. Tumingin siya kay Halina. Ang pamilya ay mahalaga, hindi ba? Pagkatapos ay bumaling siya kay Silang.
Mr. Pineda, kumusta na pala ang pamilya ninyo? Natigilan si Silang sa biglaang tanong. Maayos naman po, Mr. Chairman. Mabuti, sabi ni Dalisay. Narinig ko kasing may kapatid ka raw na babae. Sana makilala ko rin siya balang araw. Ang ngiti sa mukha ni Silang ay bahagyang natigasan. Si Halina naman ay napalunok. Ito ba ay nagkataon lang? O... At dahil napag-uusapan na rin natin ang pamilya at tiwala, dagdag ni Dalisay, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Nagpasya ako na para sa ikabubuti ng kumpanya magsatagawa tayo ng isang full, independent financial audit sa lahat ng departamento. Natahimik ang lahat, tumingin si Dalisay ng diretso sa mga mata ni Silang, isang malamig at matalim na tingin. At uumpisahan natin sa departamento ninyo, Mr. Pineda. Idinagdag niya na may isang mapanuyang ngiti. Huwag kayong mag-alala, standard procedure lang naman para sa transparency. Ang kulay sa mukha ni Silang ay bahagyang nawala. Ang kumpiyansa niya ay biglang nagkaroon ng lamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang tupang nasa harap niya ay hindi pala tupa. Ito ay isang lobo na nag-aabang lang ng tamang pagkakataon para umatake. Ang katahimikan sa loob ng penthouse unit ni Silang ay mas mabigat at mas nakak-suffocating kaysa dati. Wala na ang champagne, wala na ang pagdiriwang. Ang tanging naroon ay ang tensyon na halos hinihiwa ang hangin. Anong ibig sabihin ng audit na yon? Sigaw ni Halina, palingalinga sa silid na parang isang hayop na nakulong. Alam ba niya? Silang, imposible. Paano niya nalaman? Hindi niya alam, maring sabi ni Silang. Ngunit kahit siya ay hindi na sigurado, pinipilit niyang pakalmahin ang sarili, pinipilit na mag-isip ng malinaw. Kung alam na niya, hindi ganoon ang gagawin niya. Sangming isalita lang niya sa pulis tapos na tayo. Hindi, ito ay iba. Nagpaparamdam siya. Nagpapakita siya ng kapangyarihan. O baka naman nagkataon lang talaga? Sabi ni Halina, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Baka standard procedure lang talaga yon para sa isang bagong chairman? Walang nagkataon lang sa mundo ng korporasyon, Halina. Sagot ni Silang, ang kanyang boses ay tumaas. Ang bawat galaw ay may kahulugan. Ang tanong niya tungkol sa kapatid ko. Ang pagpili sa departamento ko, sinusubukan niya tayo at hindi maganda ang ibig sabihin nito. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang audit na yon ay isang problema. May mga transaksyon akong ginawa, mga pondong inilipat, mga bagay na kung mahahalungkat ay magiging mahirap ipaliwanag. Anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Halina. Ang takot ay gumagapang na sa kanyang boses. Humarap sa kanya si Silang at sa unang pagkakataon, nakita ni Halina ang isang bagay sa mga mata ng kanyang kapatid na hindi pa niya nakikita dati. Desperasyon. Bibilisan natin ang plano, sabi ni Silang. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Hindi na natin hihintayin na bumagsak ang kumpanya ng dahan-dahan. Tayo mismo ang magpapabagsak dito at gagawin natin yon ngayon. Ang plano ni Silang ay simple ngunit malupit. Gagamitin niya ang kanyang posisyon para mag-leak ng mga sensitibo at mapanirang impormasyon tungkol sa Montecillo Prime Holdings sa isang kilalang business journalist. Mga impormasyong peke ngunit kapani-paniwala na idinisenyo para magdulot ng panik sa mga investor. Kapag nagsimulang bumagsak ang presyo ng stocks, gagamitin nila ang lahat ng kanilang naipong pera para bilhin ang mga ito sa pinakamababang halaga. At kapag kontrolado na nila ang sapat na porsyento, puwersahan nilang aagawin ang kontrol sa kumpanya mula kay Dalisay. Ito ay isang sugal, isang napakalaking sugal. Kung magtatagumpay sila, makukuha nila ang lahat. Kung mabibigo sila, mawawala ang lahat. At tiyak,
nakulungan ang kanilang bagsak. Masyadong delikado yan, sabi ni Halina. Mas delikado kung maghihintay tayo. Giit ni Silang. Ito na ang pagkakataon natin. Naniniwala silang lahat na si Dalisay ay isang baguhan na walang alam. Gagamitin natin yan. Kailangan nating kumilos habang iniisip pa rin nilang lahat na siya ay isang hangal. Gabi. Sa isang madilim at halos walang taong coffee shop, nakipagkita si Silang sa isang lalaking nakasuot ng salamin at may itsurang palaging kinakabahan. Ang journalist. Isang sobre na puno ng mga pekeng dokumento ang lumipat ng kamay. Kasabay nito isang sobreng puno ng pera. Isang mabilis na transaksyon sa dilim. Ngunit ang hindi nila alam, sa kabilang kalye, sa loob ng isang itim na sasakyan na may tinted na bintana, may isang taong nagmamasid. Isang pribadong investigador na kinuha ni Dalisay. Ang bawat kilos, ang bawat pag-uusap ay nakukunan ng isang long lens camera. Kinabukasan, sumabog ang balita. Montecillo Prime Holdings nalulugi, mga nakakabahalang ulat, lumabas. Iyon ang headline sa lahat ng business news outlets. Mabilis na kumalat ang panic. Ang telepono sa opisina ni Dalisay ay walang tigil sa pagring. Ang mga investor ay nagbebenta ng kanilang mga stocks sa takot na mawalan ng lahat. Ang stock market board ay kulay pula. Ang presyo ng shares ng Montecillo Prime Holdings ay bumabagsak kada minuto. Sa loob ng boardroom, nagkakagulo ang mga executive. Anong gagawin natin, Mr. Chairman? Kailangan nating maglabas ng statement. Sinisira tayo. Sino ang may gawa nito? Nakatayo lang si Dalisay sa gitna ng lahat. Nakatingin sa stock market ticker sa malaking screen. Ang kanyang mukha ay kalmado na lalong ikinabahala ng lahat. Sa penthouse unit, si Halina at Silang ay nakatutok din sa balita. Ngunit sila hindi takot ang nararamdaman, kundi kagalakan. Tingnan mo, Silang, gumagana, tawa ni Halina. Bumagsak na ng 30%, konti na lang. Ngayon na, sabi ni Silang, kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang stockbroker. Bilhin mo lahat ng kaya mong bilhin, now! Nakangisi si Halina. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Dalisay para gampanan ang kanyang papel bilang nag-aalalang kasintahan. Ngunit nang i-dial niya ang numero, diretsong voicemail lang ang sumagot. Sinubukan niya ulit, voicemail. Sinubukan niya ang numero sa opisina, hindi rin sinasagot. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya ito makontak? Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanilang plano, perpektong-perpekto. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, may isang pakiramdam na hindi maalis sa isip ni Halina. Isang pakiramdam na may mali. Isang pakiramdam na hindi sila ang naglatag ng bitag, kundi sila ang pumasok dito. Ang boardroom ng Montecillo Prime Holdings ay hindi pa kailanman naging ganito katahimik at katensyonado. Ang lahat ng miyembro ng board at mga pangunahing executive ay naroroon, nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na parang mga akusado sa isang paglilitis. Ang hangin ay mabigat sa pag-aalinlangan at takot. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. At sa gitna ng lahat ng ito, si Silang Pineda. Nakaupo siya na may ekspresyon ng peking pag-aalala, ngunit sa loob-loob niya, nagpipigil siya ng isang sigaw ng tagumpay. Ang kanyang broker ay nagulat na. Nakakuha na sila ng malaking porsyento ng stocks. Konting tulak na lang at ang kumpanya ay mapapa sa kamay na nila. Dumating si Halina, ang kanyang mukha ay balisa, gumanap sa papel ng isang sumusuportang kasintahan. Umupo siya sa isang silyang inihanda sa likod ni Dalisay. Ang kanyang presensya ay idinisenyo para maging isang distraksyon,
isang paalala sa kahinaan ni Dalisay. Sa wakas, pumasok si Dalisay. Ang kanyang itsura ay ang larawan ng isang talunang lider. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang damit ay lukot at may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, para siyang isang taong hindi natulog at sinukuan na ang laban. Isang ngiti ang halos sumilay sa malabi ni Silang. Tapos na ang laban. Salamat sa pagdalo ninyo sa emergency meeting na ito. Simula ni Dalisay, ang kanyang boses ay pagod. Alam kong nababahala kayong lahat sa mga nangyayari. Ang pagbagsak ng ating stocks, ang mga akusasyon. Huminto siya at napabuntong hininga. Inaamin ko, hindi ko ito kinaya. Masyadong malaki ang responsibilidad na ito para sa akin. Isang bulungan ng kumpirmasyon ang kumalat sa silid. Ito na nga ang sinasabi nila. Ang anak ni Don Alejandro ay hindi karapat-dapat. Kaya naman, pagpapatuloy ni Dalisay, naniniwala ako na kailangan natin ng bagong direksyon. Marahil kailangan natin ng isang leader na mas may karanasan. Tumingin siya sa paligid at ang kanyang mga mata ay tumigil kay Silang. Ito na ang pagkakataon ni Silang. Tumayo siya. Mr. Chairman, kung ipapahintulot ninyo, sa gitna ng krisis na ito, kailangan natin ng mabilis na aksyon. May mga grupo ng investor, kasama na ako, na handang mag-inject ng pondo para i-stabilize ang kumpanya kapalit ng mas malaking kontrol sa board. Isang takeover, sabi ng isang matandang board member. Isang pagliligtas, pagtatama ni Silang. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ngumiti si Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti ay iba. Ang pagod sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang matalas at malamig na apoy. Ang nakayukong postura niya ay biglang tumuwid. Isang pagliligtas, Mr. Pineda? O isang pagnanakaw? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag at malakas na ikinagulat ng lahat na wala ang ngiti sa mukha ni Silang. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Dalisay, habang naglalakad papunta sa malaking screen sa dulo ng silid, ay tapos na ang palabas. Sa isang pindot ng remote, ang screen ay umilaw. Ang unang lumabas ay isang larawan. Isang high-resolution na larawan ni Silang na may kausap na lalaki sa isang madilim na coffee shop. Isang sobrang puno ng dokumento ang nasa mesa. Ito si Mr. Silang Pineda, anunsyo ni Dalisay, na nakikipagkita kay Mr. Eddie Vargas, isang business journalist na kilala sa pagsusulat ng mga scoop. Ang tanong, anong laman ng sobrang iyan? Pinindot niya ulit ang remote. Sumunod na lumabas ang mga kopya ng mga peking dokumento na ginamit para sirain ang kumpanya. At ang pinakamatinding tanong, pagpapatuloy ni Dalisay, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Bakit gagawin ng isang loyal na executive ang ganitong bagay? Pinindot niya ang remote sa huling pagkakataon. Ang lumabas sa screen ay 2 dokumento, magkatabi. 2 birth certificate. Pangalan, Silang Velasco Pineda. Pangalan, Halina Velasco. Pangalan ng ama, Ricardo Velasco. Isang kolektibong gasp ang narinig sa buong silid. Lahat ng mga mata ay napabaling kay Silang at Halina. Si Halina ay namutla na parang isang multo. Si Silang ay nanigas sa kanyang kinatatayuan na para bang tinamaan ng kidlat. Ang lahat ng ito, deklara ni Dalisay, ay isang masalimuot na plano ng paghihiganti. Sinira nila ang reputasyon ng kumpanya para mapabagsak ang presyo ng stocks at pagkatapos ay binili nila ang mga ito sa murang halaga gamit yung mga dummy corporations. Isang perpektong krimen. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang lahat yan. Sigaw ni Silang. Sa wakas ay nakabawi. Tilaga ba? Tanong ni Dalisay.
Ngumiti siya. May isa pa pala akong sorpresa habang abala kayong bilhin lahat ng stocks na ibinebenta sa market. May isa pang bumibili. Isang tahimik na buyer na sumasalo sa lahat ng yon. Sino? Ako. Simpleng sagot ni Dalisay. Ginamit ko ang personal na yaman na iniwan sa akin ng aking ama. Bawat share na binitiwan ng mga natakot na investor, pinili ko. Kaya, Mr. Pineda, salamat sa iyo. Dahil sa ginawa mo, hindi lang ako ang majority stockholder. Ako na ngayon ang halos nag-iisang may-ari ng Montesillo Prime Holdings. Ang katotohanan ay lumapag na parang isang bomba. Ang bitag ay hindi para kay Dalisay. Ang bitag ay para sa kanila. At sila ay pumasok dito ng buong buo. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang dalawang unipormadong security personnel. Tumingin si Dalisay kay Halina. Ang galit na dapat niyang maramdaman ay wala na. Napalitan ito ng isang malalim na pagod at awa. Awa para sa dalawang taong nilamon ng galit at paghihiganti. Tapos na ang laro, sabi niya sa mahinang boses. It's over! Hindi sa boardroom, hindi sa kulungan, kundi sa isang maliit at walang laman na opisina kung saan sila pansamantalang dinala. Dito, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng fluorescent lamp, naghihintay sina Halina at Silang. Ang kanilang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Ang kanilang pagkatalo ay ganap at hindi maikakaila. Si Silang ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Ang imahe ng isang makapangyarihang executive ay naglaho na. Ang natira ay isang lalaking durog. Si Halina naman ay nakaupo sa isang silya, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang perpektong ayos ay nagulo na. Ang kanyang mga mata na dati puno ng panlilinlang at ambisyon ay ngayon blanko. Walang luha, tila naubos na ang lahat ng kanyang emosyon. At sa katahimikang iyon, ang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Isang munting bahay, masaya. Ang halakhak ng isang batang Halina habang siya ay kinakarga ng kanyang ama, si Ricardo. Isang amang laging nakangiti, laging may dalang pasalubong pag-uwi galing sa trabaho sa Montesillo Prime. Ang galing-galing ni Papa, sabi ng batang si Silang. Balang araw, magiging kasing galing din kita. Masihigit pa kayo sa akin mga anak, sagot ni Ricardo habang ginugulo ang kanilang mga buhok. Tandaan nyo, ang pinakamahalagang yaman ay hindi pera. Ito ay ang dangal at malinis na pangalan. Ang alaala ay biglang nagdilim. Ang pag-uwi ng kanilang ama, isang gabiyaw, wala nang ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at kahihiyan. Tinanggal ako sa trabaho, sabi niya sa kanilang ina. Pinagbintangan nila ako. Ang mga sumunod na araw ay naging linggo, naging buwan. Ang kanilang mga gamit ay unti-unting nabebenta. Ang kanilang masayang tahanan ay napalitan ng isang maliit na apartment. Ang halakhak ay napalitan ng mga pag-aaway at iyak. Nakita ng batang si Halina ang kanyang ama na nakaupo sa dilim, umiinom. Sinira niya ako, sinira niya tayo, paulit-ulit na bulong nito. Ang Don Alejandro na yon at ang huling alaala, ang pag-alis ng kanilang ama. Isang maikling sulat lang ang iniwan, humihingi ng tawad. Hindi na nila ito nakita pang muli. Ang mga alaala ay parang mga bubog na sumusugat sa puso ni Halina. Ngayon niya lang napagtanto sa kanilang paghahangad na makuha ang hustisya para sa kanilang ama. Sila ay naging mas masahol pa sa taong kanilang kinamumuhian. Ginamit nila ang panlilinlang. Nagnakaw sila ng tiwala. Dinunggisan nila ang sarili nilang pangalan. Lahat ng ipinangaral ng kanilang ama tungkol sa dangal ay kanilang binaliwala. Isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa mata ni Halina. Isang luha ng tunay na pagsisisi na pagtanto niya
na ang kanilang paghihiganti ay hindi nagpagaling ng anumang sugat. Sa halip, lumikha lamang ito ng mga bago. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang sugat na idinulot nila sa kanilang sariling kaluluwa. Naramdaman niya ang galit na umakyat sa kanyang dibdib. Galit hindi para kay Dalisay, hindi para kay Don Alejandro, kundi para sa kanyang sarili, para sa kanilang kahangalan. Bakit? Bulong niya sapat lang para marinig ni Silang. Bakit hindi na lang natin kinalimutan? Bakit hinayaan nating lamunin tayo ng galit? Humarap si Silang. Ang kanyang muka ay basang-basa na rin ng luha. Dahil iyon na lang ang natira sa atin, sabi niya sa basag na boses. Ang galit na yun ang nagbigay sa atin ng lakas para bumangon. Akala ko kapag nakuha natin ang lahat sa kanila, magiging buo ulit tayo. Magiging masaya ulit tayo tulad ng dati. Pero hindi, sabi ni Halina umiling. Tingnan mo tayo ngayon eh. Wala na ang lahat. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dalisay. Mag-isa, walang security, walang abogado. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na kalungkutan. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya sa mesang nasa pagitan nila ni Halina at marahang ipinatong ang isang manipis na folder sa ibabaw nito. Nakatitig si Halina sa folder na inilapag ni Dalisay sa mesa. Hindi niya ito magalaw. Para bang ang manipis na bagay na iyon ay may bigat ng lahat ng kanilang kasalanan. Si Dalisay ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang bahid ng panunumbat. Ang laman niyan ay ang kumpletong resulta ng investigasyon ng aking ama tungkol sa kaso ng papa ninyo. Inutos niya yan ilang buwan bago siya mamatay. Nag-angat ng tingin si Silang, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Napatunayan sa investigasyon na inosente nga si Ricardo Velasco. Pagpapatuloy ni Dalisay, may mga taong nagsabuatan para idiin siya. Nakasaad din diyan ang mga pangalan nila. Matagal na silang wala sa kumpanya ngunit hahanapin sila ng batas. Kinuha ni Dalisay ang isang upuan at umupo sa tapat ni Halina. Tumingin siya sa kanilang dalawa, hindi bilang mga kaeway, kundi bilang mga taong kapwa biktima ng nakaraan. Ang galit ay parang isang lason na dahan-dahan nating iniinom. Umaasang ang iba ang mamamatay, sabi ni Dalisay, na inaalala ang mga salita minsan ni Kaluntian. Naintindihan ko ang galit ninyo. Naramdaman ko rin yan para sa aking ama. Ang paghihiganti ay parang isang kulungan na tayo mismo ang gumagawa at habang nasa loob tayo, hindi tayo makakalaya. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kayo idedemanda. Napatingin si Halina at silang sa kanya, hindi makapaniwala. Hindi ninyo ako ninakawan ng pera, paliwanag ni Dalisay. Ang ninakaw ninyo sa akin ay tiwala at ang batas ay walang kaparusahan para doon, ngunit hindi ibig sabihin na walang konsekwensya. Tatanggalin kayo sa kumpanya, epektibo ngayon na. Maring sabi niya, ang lahat ng stocks na nakuha ninyo sa ilegal na paraan ay kukumpiskahin. Iyon ang parusa para sa ginawa ninyo. Pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit iyon din ang hustisya para sa inyo. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento. Bilang pagkilala sa pagkakamali ng aking ama at ng kumpanya, magtatatag ako ng isang restitution fund, isang pondo para tulungan ang mga empleyado at kanilang mga pamilya na naging biktima ng inhustisya sa ilalim ng dating pamunuan, at ang pamilya Velasco ang unang makakatanggap ng danyos perwisyo. Ito ang tamang paraan para maituwid ang mali, sabi ni Dalisay. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pag-amin sa pagkakamali at pagbabayad pinsala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Halina ang tunay na Dalisay. Hindi ang hamak na mekaniko, hindi ang galit na tagapagmana. Nakita niya ang isang lider,
Isang taong may pusong mas malaki kaysa sa yaman niya pastaptas. Isang taong pinili ang habag kaysa galit. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi na ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat, papatawad. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Patawarin mo kami, Dalisay. Tumayo na si Dalisay. Tapos na ang kanyang dapat sabihin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa inyo. Sabi niya, habang naglalakad papunta sa pinto. Ito ay para sa akin, para makalaya na rin ako. Huminto siya sa may pintuan at lumingon sa huling pagkakataon. Sana balang araw, mapatawad ninyo rin ang inyong mga sarili. Doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Pagkasabi noon, lumabas na siya ng silid, iniwan ang magkapatid sa katahimikan, kasama ang katotohanan, ang hostisya, at ang isang hindi inaasahang regalo, ang pagkakataong magsimulang muli. Paglabas ni Dalisay sa gusali ng Montesillo Prime Holdings, sinalubong siya ng sikat ng araw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sikat ng araw ay may ibang pakiramdam. Hindi ito mabigat, hindi ito nakakasilaw, ito ay mainit at magaan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi ang kalayaan mula sa kanyang ama, hindi ang kalayaan mula sa kahirapan, kundi ang kalayaan mula sa bigat ng nakaraan. Hindi na siyang tagigi ang natagapagmana ng Montesillo. Hindi na siya ikipahiing mekanikong si Say. Siya na ngayon si Dalisay, buo at malaya. Lumipas ang 6 na buwan, ang Montesillo Prime Holdings ay nagbago. Sa ilalim ng pamumuno ni Dalisay, ang kultura ng takot at kompetisyon ay napalitan ng kultura ng integridad at malasakit. Ang Restitution Fund ay naging isang matagumpay na programa na nagtuwid sa maraming pagkakamali ng nakaraan at nagbigay ng bagong pag-asa sa mga dating empleyado. Ang kumpanya ay hindi lang kumikita, ito ay nagiging isang puwersa para sa kabutihan. Ngunit sa araw na iyon, si Dalisay ay wala sa kanyang magarang opisina. Nasa distrito ng Agos siya. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong, naglalakad siya sa gilalasan mga pamilyar na eskinita. Bawat kanto ay may dalang alaala, ngunit wala ng sakit. Tanging isang matamis na ngiti na lang ang gumuguhit sa kanyang mga labi. Pumasok siya sa Tibay Loob Auto Repair. Ang lugar ay mas malaki na ngayon at mas maayos. May mga bago at modernong kagamitan at may mga kabataang apprentice na masayang nagtatrabaho. Chairman, bati ng isa sa mga mekaniko na agad pinunasan ang kanyang kamay bago makipagkamay. Say na lang, nakangiting sabi ni Dalisay, huwag dito sa talyer. Sa isang sulok, nakaupo si Kaluntian, nagkakape, pinapanood ang kanyang mga bagong mag-aaral. Ang Tibay Loob ay isa na ngayon sa mga partner beneficiary ng bagong Technical Skills Training Program ng Montesillo Prime. Mukhang malayo na ang narating ng batang tumakas at kumakatok sa aking pinto noon, sabi ni Kaluntian habang iniaabot kay Dalisay ang isang tasa ng kape. Umupo si Dalisay sa tabi ng matanda. Utang ko po sa inyo ang lahat ng ito ka? Hindi anak, umiling si Kaluntian. Walang kinalaman ang yaman mo dyan. Ang lahat ng iyan ay dahil sa puso mo. Isang pusong sinubok ng pagtataksil, ngunit piniling magpatawad. Isang pusong nakakita ng kapangyarihan, ngunit piniling gamitin ito sa tama. Iyan ang tunay na yaman, Dalisay, ang tibay ng loob. Nagkatinginan sila at sabay nang ngumiti. Tumingin si Dalisay sa kanyang mga kamay. Dati, ang mga kamay na ito ay puno ng kalyo at grasa dahil sa kanyang pagtakbo palayo sa kanyang pagkatao. Ngayon, ang mga kamay na ito ay malinis at malakas, hindi dahil sa hindi na siya nagtatrabaho, kundi dahil ginagamit niya ang mga ito para bumuo.
Bumuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa marami. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kina Halina at Silang. Pagkatapos ng lahat, hindi na niya inalam. Pinili niyang iwan sila sa nakaraan, kasama ng lahat ng sakit. Ang mahalaga ay ang ngayon. Wala pa siyang bagong pag-ibig. Hindi pa siya handa, ang kanyang puso ay nasa proseso pa ng paghilom. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nakakaramdam ng kalungkutan. Hindi siya nakakaramdam ng pagkukulang. Dahil sa wakas, natagpuan niya ang pinakamahalagang pag-ibig sa lahat, ang pagmamahal at paggalang sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang pamilyar na amoy ng grasa at langis na ngayon ay may halong amoy ng pag-asa. Tumingin siya sa kalangitan, sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, si Dalisay magdiwang. Diwang Montesillo ay ngumiti. Isang ngiting tunay, isang ngiting buo, isang ngiting malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay sa Ang Basahang Ginto. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa kislap ng kanyang yaman o sa ganda ng kanyang panlabas na anyo. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa isang pusong marunong tumayo sa gitna ng pagsubok, sa isang diwang hindi kayang bilhin ng salapi, at sa isang kaluluwang pinipili ang pagpapatawad kaysa sa paghihiganti. Ipinakita sa atin ni Dalisay na ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang pagbawi sa kung anong nawala, kundi ang pagbuo muli sa ating mga sarili mula sa mga piraso ng ating pagkawasak. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kwentong ito. Ang inyong suporta po ang nagsisilbing lakas namin para magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Gusto po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang paborito ninyong bahagi ng kwento? At anong uri po ng mga kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.